Welcome dito sa TV. Ngayong araw, samahan nyo ulit kami sa mga simpleng kaganapan namin dito sa farm. Nasubukan nyo na bang gumawa ng puto gamit ang kamoteng kahoy? Bago ang lahat, nag-igib pala muna kami ni Aldwin dito. Tignan nyo naman yung view, ang lamig-lamig nga sa mata, sing lamig nga ng tubig. Binilin na nga din ni Papa na magpalaman nga kami ng gasolina dito sa tricycle kasi nga baka daw maubusan kami sa daan. Bali, inutusan nga lang pala kami dyan ni Papa na kunin nga namin yung bayad nung ginawa niyang paod, at pag nakuha nga daw namin, ibili nga daw namin ng bigas at ulam. Naalala ko nga nung mga nakaraan, sinasabi niya nga na isda nga daw yung gusto niyang ulamin, kaya nga isda yung binili ko. Pagkarating nga namin dito, hindi nga in-expect ni Papa na may dala kami. Pang ilang beses niya na rin kasing pinakuha kila Aldwin yung bayad ng paod na ginawa niya, kaso nga lang hindi nila nakuha. Kaya nga tuwang-tuwa siya dyan kasi nga nakuha ko at binili ko nga ng bigas, tapos sinasabi niya nga sa akin na meron daw dumating na bisita, tapos nagbigay nga daw ng maraming sibuyas, at yan nga yun. Nakakatuwa nga dahil nung araw na yan ay walang-wala talaga kami ni Papa, pero tignan nyo naman, tunay nga na napakabait ng Lord sa atin, kaya maraming salamat po sa nagbigay. Sipag talaga ni Papa, tignan nyo naman, naglalaba pa nga siya dito. Uy, sinong tatay din dyan na naglalaba? At syempre, kakain na rin tayo ng pananghalian, at ang ulam nga natin yung binili nating isda. Bali, pinaksiw nga lang yun ni Tita. Tara, saluhan nyo kami, at syempre, pagpapasalamat muna natin yan kay Lord. Ang sweet nga ni Papa dyan, at pinagsasandok niya pa yung bunso niya. Naranasan niyo na rin bang ipagsandok ng magulang niyo? Ang sarap sa pakiramdam pag may magulang na nag-aasikaso sa'yo. Kaya nga dapat habang nabubuhay pa lang sila, ipaparamdam din natin yung pagmamahal natin sa kanila. Kasi darating yung araw na magsisilbing alaala na lang din ang lahat. Habang kumakain nga kami dito, lumapit nga itong manok na binigay sa akin ng ate ko. Tignan niyo naman, parang kailan lang niya ibinigay, pero ang laki-laki na ngayon. Pagtapos nga namin kumain ng pananghalian, eto nga at maghuhukay nga kami ng kamoteng kahoy para sa gagawin nating puto. Kung di nyo nga natatanong, yung gagawin pala naming puto ay para pala yun sa church kung saan tayo nagsisimba. Dahil nga bukas ay linggo na naman at dun nga tayo kakain. Diba ang simple-simple lang ng pagkain natin, pero sigurado akong maa-appreciate nga ito ng mga kapatiran natin sa simbahan. Nakakatuwa nga yung pamilya natin sa simbahan dahil kahit ano lang din ihain natin ay okay lang din sa kanila. Kumbaga hindi nga sila maarte. Kaya nga natin sila ipaghahanda dahil nga meron isang may kaarawan sa kanila. Syempre, lagi nila tayong sinasama sa prayer nila at sinusuportahan nga din nila tayo sa vlogging na to. Kaya dapat lang nasuklian din natin yung kabutihang ginagawa nila sa atin. Syempre, hindi lang sa kanila, pati rin sa inyo. Palagi ko nga sinasabi kay Papa na dapat lang na bumawi din kami sa inyo balang araw. Dahil isa po kayo sa mga nagiging dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng pag-asa sa araw-araw na ituloy ko lang ito kahit mahirap. Alam ko po na kahit hindi pa kayo ganun karami dito sa TV, lahat ng komento nyo totoo at may halong pagmamahal. Kaya salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagko-comment na kaya ko to at matutupad din lahat ng pangarap namin. Nababasa ko po kaya lahat ng komento nyo at lahat po ng iyon ay malaking karangalan para sa akin. Hindi po madaling kumuha ng atensyon ng tao. At alam ko po kung gaano kahalaga ang oras para sa inyo. Alam ko pong lahat kayo ay may ginagawa din sa kanya-kanyang buhay. Yung segundo nga lang po na ilalaan nyo sa pag-comment sa bawat videos namin ay sobrang halaga na nun. Yung bawat minuto na inilalaan nyo sa panonood sa bawat videos namin ay napakahalaga na po nun. Malaking tulong na po yung oras na inilalaan nyo para makausad din kami. Kaya wala pong sawang pasasalamat ang pinapaabot ko sa inyo. Sa wakas nga at nahukay din ni Aldwin tong hinuhukay niyang kamote. Paano ba naman kasi ang hirap ng hukayin kasi nga ang lalaki ng laman. Di naman halatang napagod, tignan nyo naman pawis-pawisan na nga at sobrang init pa nga ng panahon dyan. Pagtapos nga namin maghukay, nadaanan nga namin tong tanim na gabi. Ang ganda-ganda na nga at ang lulusog. Pauwi na nga kami niyan at kumuha nga rin ako ng pananim na kamoteng kahoy at pinadala ko nga lang kay Ismael. Nag-tricycle na nga lang din kami kasi nga medyo malayo din yung pinaghukayan namin ng kamote. Mahihirapan nga si Aldwin na buhatin yung kamote kung maglalakad lang kami mula sa pinagkunan namin hanggang sa kubo. Pag uwi nga namin, agad inasikaso ni Papa, siya na nga daw magbabalat ng kamote para nga daw magadgad niya na. At ayan nga, binabalatan na ni Papa yung kamote. Mukha nga lang kaunti yung nakuha namin, pero mamaya
mamaya aabutin kami ng alauna ng umaga sa paggawa. Habang nagbabalat nga si Papa, ito namang si Ismael, hinuhugasan niya na din yung mga nababalatan ni Papa. Habang si Aldwin naman dito, inaasikaso niya na nga rin yung buko para sa gagawin nating bukayo na palaman ng puto. Sa wakas nga ay natapos na rin ni Papang balatan yung kamote, kaya nga ito ginagadgad niya na nga. Uy, sino yung nakaranas sa paggawa ng puto usuman? Naranasan nyo rin to. Aminin yung nakakapagod din tong gawin. Habang nagbabalat nga si Aldwin ng buko, natakam nga ako, kaya nga ayan, humingi nga ako. Hay naku, wag ka lang sanang sakitin uli. Si Papa bising-busy nga maggadgad dito, talagang kinariri niya na nga. Dito nga ginabi na tayo at si Papa nga dyan nagluluto nga pala muna ng ulam namin para sa hapunan. Eto namang kapatid kong bunso, siya nga ang nakatoka dito sa pagkayad nga ng gagawing bukayo. Ay nako, dito nga sa voice over ko, kung ano-ano na namang ingay ang maririnig nyo. Di nga rin talaga madali mag voice over, lalo na kung may maririnig kang iba't ibang ingay, nawawala ka nga sa focus hanggang sa hindi mo na nga alam yung sasabihin mo. Kaya maraming salamat po sa mga nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Kahit po mahirap at hindi madaling mag voice over ay kakayanin ko po at sisikapin ko na makapagbigay ng inspirasyon sa inyo. Gagawa nga rin pala tayo ng suman, kaya ayan si Papa, dinadangdang niya na nga yung dahon ng saging para sa pambalot ng suman. Kinulang nga yung dahon ng saging na pambalot natin sa suman, kaya ayan, kumuha ulit kami ni Aldwin. Tignan nyo naman ang dilim-dilim nga nung paligid natin. Kahit gabing-gabi na ay gumagawa pa rin kami ng suman at puto. Dinadangdang ko na nga din sa apo yung dahon na kinuha namin dyan para naman may maambag nga din ako. Di nga din madali yung ginagawa namin na yan kasi nga marami nga din proseso yung paggawa ng puto. Buti na nga lang ay meron akong papa na napakasipag at tinutulungan kami. Habang nagdadangdang nga ako dyan, nagbabalot na nga si Papa ng suman. Habang ito naman si Tita, ginugupitan niya nga yung mga dahon na gagamitin natin para sa pambalot. Habang abala nga kami sa paggawa ng suman at puto, meron ngang dumating para magpahilot na aksidente nga daw. Kaya ayan, may pilay nga at maganga yung balikat ng bata, kaya mag-iingat po kayo. Salamat din po pala sa tiwala kay Papa. Tapos na nga natin lutuin yung suman, kaya ayan, isusunod na natin yung puto. At ayan nga yung pagpuputuhan natin yung baon na yan. At ito nga yung naluto natin na suman. Ito na nga rin yung naluto nating bukayo para nga sa puto. Si Papa nga hindi ko alam kung anong iniisip dyan habang pinipino niya nga yung kamote, parang wala siya sa sarili. Ito nga, kumukulo na nga yung tubig at malakas na rin yung singaw, kaya ayan, lalagyan na nga ni Papa. Tapos tatakpan niya lang at ilang minutong halang ay luto na nga yan. Habang hinihintay nga namin yung unang salang na maluto, ito nga dumating nga yung pamangkin ko para nga tulungan kami. Oh, mag-focus kayo dyan, wag kayong nagdadaldalan, kaya tayo inabot ng alauna sa paggawa ng puto eh. Tumulong na nga din ako dyan kasi nga nababagalan nga ako sa dalawa na to. Paano ba naman kasi kanina pa nga daldalan ng daldalan? Ito nga isang pamangkin ko, hindi niya na nga natiis yung antok niya siguro, kaya ayan, nagtimpla na din ng purong kape. Habang si Papa nga dito, focus na focus nga siya sa unang salang. Paano ba naman kasi sa iba nga lumalabas yung singaw? Di nga maluluto yung puto pag nga ganun. Kaya ayan, tinatakpan niya nga yung mga butas-butas dyan sa gilid. Nung mga oras nga na yan, lumalalim na nga talaga ang gabi, kaya nga yan, nagtutulong-tulong na kami. Ay nako, pag gumawa kayo ng puto, kailangan yung maglaan ng maraming oras at lakas. Habang nagtutulong-tulong nga kami dyan, bigla kong naalala yung mama ko. Dati nga ng mga bata pa kami ng mga kapatid ko, pag nga merong may birthday sa amin, ayan nga yung inihahanda ni mama, hindi nga mawawala yung puto na yan. Uy, aminin nyo kung ganito ang sitwasyon ng buhay nyo noon, lagi nyong nararanasan yung handa ay kamote. Alam nyo, ang saya-saya nitong gawin, lalo na kung ang kasama nyo sa paggawa ay yung pamilya nyo, parang banding nyo na nga rin. Sabi ko nga, para nga lang kaming nag-overnight dyan. Sayang nga lang at hindi kami kompleto. Pero okay lang kasi nga naging masaya naman yung gabi na yan. Dahil nga pala biro nga si Papa. At syempre punong-puno na naman kami ng tawanan. Guys, maraming salamat po talaga sa mga sumusuporta sa amin. Pasensya na po kayo sa mga nagko-comment na pahingi ng ginawa namin. Hindi po namin kayo mabigyan dahil malayo po kayo. Pero sigurado pong pag nandito kayo sa amin ay bibigyan talaga namin kayo. Maraming salamat din po sa mga nagko-comment at nagsishare ng mga videos namin. Salamat po dahil kahit hindi nyo kami kilala ay sinusuportahan nyo kami. Gusto ko lang rin po magpasalamat sa mga supporters nila Ate Kuya Ran and Gail na nandito rin po sa AnTV. Salamat po sa mga nagsasabi na susubaybayan din nila kami tulad nila Ate Kuya Ran and Gail. Alam nyo po ba na sila Ate Kuya Ran and Gail and family, sila po ang naging inspirasyon ko sa pagbablog. Wala po talaga sa isip ko ang vlogging. Pero nung napanood ko po sila Ate Kuya Ran and Gail nung nasa bukid pa lang sila, sobra po akong na-inspired. Naisip ko po na bakit hindi ko rin ibahagi yung buhay na meron kami, lalo na po si Papa. Alam ko pong malaki ang kaibahan ng buhay namin sa buhay nila Ate Kuya Ran and Gail. Naisip ko lang po na ibahagi din itong buhay na meron kami dito sa probinsya, baka sakaling makapagbigay din po kami ng inspirasyon
inspirasyon sa inyo. Alam ko po na hindi lang kami ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon ng buhay. Alam ko po na maraming nawawalan ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na anuman pong sitwasyon meron kayo ngayon ay wag na wag nyo pong susukuan. Kami man din po ay mas mahirap ang buhay namin noon kesa ngayon. Napagod lang po kami sa hirap pero hindi po namin sinukuan. Kahit ngayon po ay madalas kaming nakakaranas ng hirap dahil sa mahal ng bilihin. Hindi po kami sumusuko sa hamon ng buhay. Dahil ang alam ko po pag sumuko ka ay talo ka. Sabi ko nga po ang pangarap parang puto. Maraming proseso bago mo tumabuo. Eto nga mga alauna na nga din yan ng madaling araw bago kami natapos. Bago nga po pala matapos ang video na to may nagpapa-shoutout po ulit. Shoutout po kay Teresita Oyreganyon. At gusto ko lang din pong magpasalamat kay Kuya Marlon Torret Vlog. Na-notice niya nga po yung comment ko sa isa sa mga videos niya at sabi niya nga po doon ay tuloy-tuloy ko lang rin tong vlogging. Syempre gusto ko lang din po magpasalamat kay Kuya Kilay na naging inspirasyon ko rin po sa pagbablog. Isa din po siya sa mga nakasuporta dito sa TV kaya suportahan din po natin siya dahil alam ko pong deserve niya yun. At syempre wag po natin kalimutan ang Napadaan Lang channel at Run and Gale. Sila po ang mga nagiging inspirasyon natin sa vlogging na to. At syempre salamat din po kay Ate Che na laging nakasuporta sa amin. Palagi ka pong kasama sa prayer namin. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa panonood at ingat po kayo lagi.